pakol. Hi guys, we're back. For today's video, magkikilo tayo ng pakol. Pero bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong video. Sa pagkikilaw nga po pala ng pakol, kailangan natin tanggalin ang kanyang balat kasi ang isdang to ay walang kaliskis. Ang pinakakaliskis niya ay ang kanyang balat na magaspang. Describe ko na rin po, para po sa mga hindi nakakaalam, ang balat po ng pakol ay parang liha or paper sand or sandpaper po at ang tawag doon. Ay basta ganun siya. Imaginin nyo na lang, mas pinatalas pa na ganun. Tapos sa may bandang buntot niya po pala ay may nakakasugat diyan, kaya kailangan naman natin magdoble ingat. Pagkatapos nating balatan, tatanggalan naman natin siya ng mga bituka. Kasi hindi naman yan pwede kilawin. Tapos yung mga natanggal natin mga bituka niya, ibabalik natin sa dagat para kainin din naman ng mga ibang isda. Para may kinilaw din yung mga isda sa ilalim. May kinilaw din tayo dito sa ibabaw. Okay, finish. Finish pa lang tayo magbalat ng pakol. Ngayon naman ay second step. Hati-hatiin muna natin siya ng maliliit. Yan yung atay niya, oh. Siya nga po pala, ang isdang ito ay malaki ang kanyang atay. Kaya naman, mahihilig sa atay dyan. Perfect yung isdang to kasi sulit yung atay. Alam nyo ba guys, na dito lang ako nakakita ng isdang malaki ang atay. Kasi akala ko, ang normal na atay ng mga isda, kagaya ng tilapia, bangus, galunggong, mga ganun lang, normal lang. Baka sabihin nyo naman, ignorante ako. Sadyang malayo lang po talaga yung bahay namin dati sa dagat guys. Malayo kami sa dagat. Malayo kami sa dagat pero malapit kami sa ilog. Wala lang, share ko lang. Yung ulo nga po pala ay sinasali natin sa pagkilaw. Tinatanggal na rin natin kanyang hasang. So ayan nga po, hinihiwa na natin siya ng maliliit para madali siyang maano sa suka. Kasi hindi na natin siya lulutuin, kikilawin lang natin yan. Kaya kailangan naman maliliit ang kanyang hiwa. So ayan po, kikilawin lang natin yung kaya nating ubusin. Kaya naman hihiwa lang tayo ng isda. Yung sakto lang po sa atin. At yung iba ay gawin na rin nating barrel. O di kaya, daing na pakul. So ayan nga po, medyo marami ang ating nahihiwa kasi nga, yan na rin ang pangulam natin ngayong araw. Kasi naman, parang namiss ko nga naman kumain ng kinilaw na isda. Kaya, ayan, magkikilaw tayo ng isda. Pakul lang available, kaya pakul lang ating kikilawin. Masarap po talaga magkilaw, mas lalo na yung mga isda ay presko pa. Tapos, andito pa tayo sa dagat, unlimited yung tubig. Kaya yung ating nakikilaw ay malinis. So ayan, tapos na tayo magdaldal. Tapos na pala tayo maghiwa. So ayan, hugasan na rin natin. Or mas tamang sabihin na, isawsaw na lang natin sa dagat. Ayan, sausaw pa. 1, 2, 3, washi-washi. Pwede na yan. Approve na din tayo maging aswang. Bale, ito na po pala lahat ng pakul na ating kikilawin. Siyempre, dapat pag kinilaw, may kalamansi. Sibuyas ay straight. Siyempre, hindi mawawala ang suka at asin. Ay pangontra. So guys, lagyan na natin ng suka para mababad at matanggal ang langsa. Ayan, iba na itsura. Sign na yan na pwede na kilawin. Ikaw ba naman ibabad sa suka, di ka mamutla. Nahiwa na pala natin ang kalamansi at sibuyas. Okay guys, timplahan na natin. Ilagay na natin ang sibuyas. Next, kalamansi naman. Lagyan ulit ng suka. And last but not the least, asin para sa kinilaw natin.
Asin pa. O, di ba? Mekos-mekos na. Wala tayong nadalang kutsara, kaya yung kamay na lang natin ginamit natin. Okay lang yan, dalawa lang naman kami kakain eh. Tsaka nasa gitna naman tayo ng dagat. So, eto na guys, tapos na ang ating kinilaw. Ganito lang kasimple sa dagat guys. Magbaon ka lang ng suka, kalamansi, asin, may ulam ka na. Katulad natin na low budget lang ang kaya, sipag at tiyaga, may kinilaw ka na, may ulam ka pa. Tara guys, kain na tayo. Guys, try natin ulo. Sabog mo. Wait. Suka na ini? May dak. Ha? May dak. Ha? May dak. Yan imong timpla daw. Isda naman oh, floating. Ay. May tahugan sa likod ko. Ba't tanghali? Ito pala yung gagawin natin sa sobrang isda guys. Hinahati natin sa gitna para gawing daing. Kaysa tayo lang naman maging daing dito, isabay na natin sila. Para pag uwi, pare-parehas na tayong mga toyo. Wala rin naman tayong ginagawa, tsaka sayang din naman yung sobra na isda kung itatapon lang natin. Kaya gawin na lang natin silang tuyo. Naka-unlimited time kasi ngayon, unlimited tubig, unlimited araw, kaya unlimited din ang trabaho natin. Pagpasensyahan nyo na yung maingay guys. Yan kasi ang background music natin dito sa dagat. Kailangan kasi yan nakasama natin sa ilalim para magbistulang syokoy. Nagtatali kasi siya ng tahungan kaya kailangan niya ng hangin para makahinga sa ilalim. Habang nagtatali nga po pala siya sa ilalim guys, may mga nakita rin siyang crab kaya kinuha niya na. Dagdag pang ulam pa mamaya sa bahay. Okay guys, finish. Bye!